Hindi ko na kayang maghintay na mamatay ang matandang iyon. Sa wakas, maitatapon na natin ang asawa ko na parang matabang baka. Iyan ang mga salitang narinig ko mula mismo sa bibig ng aking manugang na si Danilo, gabi noon ng Noche Buena. Habang ang anak ko ay abala sa kusina para ipagluto siya ng paborito niyang pagkain, plano na pala niyang agawin ang aming lupain na nagkakahalaga ng 500 milyong piso. Nanginginig ang kamay ko sa galit, pero hindi ako sumigaw. Pinilit kong ngumiti. Bumalik ako sa hapagkainan at nakipagtawanan sa kanila na parang walang narinig. Pero sa loob ko, sinimulan ko na ang isang plano. Isang plano na wawasak sa kanya ng tuluyan. Pagkalipas ng ilang buwan, nakita ko si Danilo na nakaposas. Umiiyak siya sa harap ng maraming tao habang hinihila ng mga pulis. Ang lahat ng perang ninakaw niya, nawala sa isang iglap. Ang kanyang tawa noon, naging hagulgol ngayon. Bago ko ituloy ang kwento ng aking paghihiganti, gusto ko munang malaman mula saang lungsod o probinsya kayo nakikinig ngayon? Pakisulat ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. Ito ang aking kwento. Lumabas ako ng bodega na lula at hirap huminga. Ang malamig na hangin ng Bukidnon ay humampas sa aking mukha pero hindi nito mapatay ang nagbabagang galit sa loob ng aking dibdib. Tumayo ako doon, sa gitna ng kadiliman, at tumingin sa aming bahay. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumukutitap sa bintana. Ang saya tingnan mula sa malayo. Pero sa loob ko, alam ko na ang katotohanan. Ang bahay na binuo namin ng aking asawa sa loob ng 40 taon ay pinasok na ng mga ahas. Matabang baka. Iyan ang salitang paulit-ulit na naririnig ko sa aking isipan. Matabang baka. Tinawag ni Danilo ang sarili niyang asawa, ang anak ko, na matabang baka. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang insultuhin ang babaeng nagbigay sa kanya ng pamilya at tahanan? At ang mas masakit, tumatawa pa ang babaeng itinuring naming pamilya, si Cynthia, ang matalik na kaibigan ni Liza. Pinunasan ko ang aking mga mata. Inayos ko ang aking barong at huminga ng malalim. Kailangan kong maging matatag. Hindi ako pwedeng sumabog ngayon. Kung susugod ako doon at susuntukin si Danilo, ako ang magmumulang masama. Sasabihin nila na nagwawala na ang matandang si Ricardo. Kailangan kong maging matalino. Pumasok ako sa bahay. Ang bango ng pagkain ay bumati sa akin. Amoy ng hamon, amoy ng queso de bola, at ang espesyal na bibingka na niluto ni Liza. Nakita ko si Liza sa kusina. Nakasuot siya ng pulang apron. Pawis na pawis siya pero ang ganda ng kanyang ngiti. "O tay, nandyan na pala kayo," ang sabi niya sa akin. "Kanina pa kayo hinahanap ni Danilo. Tulungan niyo na po kaming mag-ayos ng mesa." Tumingin ako sa gilid. Nandoon si Danilo. May hawak siyang mga plato, ang linis ng kanyang suot, ang amo ng kanyang mukha. Kung hindi ko narinig ang usapan nila sa bodega, iisipin ko rin na siya ang pinakamabait na manugang sa buong mundo. "Bakit po parang namumutla kayo, tay?" ang tanong ni Danilo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa balikat. "Masyado po yata kayong napagod sa labas. Maupo na po kayo at ako na ang tatapos nito." Ang hawak niya sa balikat ko ay parang lason. Gusto ko siyang itulak. Gusto ko siyang saktan. Pero tumango lang ako. "Malamig lang sa labas, Danilo," ang sagot ko. Medyo nanigas lang ang aking mga tuhod. Dumating din si Cynthia mula sa kusina, may dalang basket ng tinapay. Ngumiti siya sa akin ng napakatamis. "Merry Christmas, Tito Ricardo," ang sabi niya. "Naku, napakaswerte niyo po kay Liza. Napakasarap niyang magluto. At itong si Danilo, napakamaalagang asawa talaga." Tumingin ako sa mga mata ni Cynthia. Wala akong nakitang hiya. Wala akong nakitang pagsisisi. Ang nakita ko lang ay isang magaling na artista. Napakagaling niyang magpanggap. Sa loob ng maraming taon, siya ang kasama ni Liza sa lahat ng hirap at saya. Pero ngayon, alam ko na ang lahat ng iyon ay bahagi lang ng kanilang maitim na plano. Nagsimula ang hapunan ng Noche Buena. Nakaupo ako sa kabisera. Sa harap ko ang aking pamilya. Pero ang pakiramdam ko, napapaligiran ako ng mga kaaway. "Tay, tikman niyo po itong salad," ang sabi ni Liza habang nilalagyan ang aking plato. "Paborito niyo po ito." Ngumiti ako sa aking anak. "Salamat anak," ang sabi ko. Tumingin ako sa kanya.
Ang taba na tinutukoy ni Danilo, para sa akin, ay ang ganda ng isang ina. Si Liza ay malusog dahil masaya siya. Malusog siya dahil inaalagaan niya ang kanyang pamilya para tawagin siyang baka. Kailangang maging isang halimaw ang isang tao. Napansin ko ang pagkilos ni Danilo at Cynthia. Nagkatinginan sila ng mabilis. Isang tingin na puno ng lihim. Pagkatapos, tumingin si Danilo kay Liza at hinawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Liza, mahal ko, ang sabi ni Danilo sa harap naming lahat. Gusto ko lang sabihin na napakaswerte ko sa iyo. Salamat sa pag-aalaga sa amin ni Junjun. At salamat din kay Tatay Ricardo dahil pinatiran niyo kami rito sa inyong napakagandang rancho. Itinaas ni Danilo ang kanyang baso ng alak para sa ating pamilya at para sa kinabukasan ng rancho na ito. Uminom silang lahat. Pero ako, tiningnan ko lang ang aking baso. Ang kinabukasan na sinasabi niya ay ang pagbenta sa lupang ito. Ang kinabukasan na sinasabi niya ay ang pag-iwan sa aking anak sa kangkungan habang siya ay nagpapasarap sa ibang bansa kasama si Cynthia. 500 milyong piso. Iyan ang presyo ng aming alaala. Iyan ang halaga ng pawis at dugo ng aking mga ninuno para sa kanya. Habang kumakain kami, patuloy ang daldal ni Cynthia. Alam mo, Liza, ang sabi niya habang tumatawa. Dapat siguro magbakasyon muna kayo ni Danilo sa Manila sa susunod na buwan. Masyado ka nang napapagod dito sa probinsya. Ako na ang bahala muna sa mga bata kung gusto nyo. Nakita ko ang pasasalamat sa mga mata ni Liza. Napakabuti mo talagang kaibigan, Cynthia, ang sabi ni Liza. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin kay Liza na huwag kang maniwala sa kanya. Pinaplano nila na lokohin ka. Pero nanatili akong tahimik. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang dugo. Tumingin ako kay Junjun, ang aking apo. Kumakain siya ng tahimik sa tabi ko. Siya ang walang kamalay-malay sa lahat ng ito. Siya ang bata na ginagamit ni Danilo para makuha ang loob ko. Ang sabi ni Danilo sa bodega, hindi niya raw gusto ang bata. Napampabigat lang si Junjun sa plano nila. Doon ako mas nagalit. Pwede mo akong lokohin. Pwede mong saktan ang anak ko. Pero huwag na huwag mong madadamay ang apo ko. Matanda na ako. 67 taon na ako. Akala siguro ni Danilo ay mahina na ang aking isip. Akala niya siguro ay mamatay na ako bukas o sa makalawa, kaya kampante na siyang magsalita ng ganoon. Pero nagkakamali siya. Ang lupang ito, ang mga baka rito, ang bawat puno ng niyog sa paligid. Lahat ng ito ay saksi sa aking lakas. At gagamitin ko ang natitirang lakas na iyon para protektahan ang aking pamilya. Natapos ang hapunan, nagligpit na sila ng mesa. Si Danilo ay nagpresenta pa ring maghugas ng pinggan para daw makapagpahinga si Liza. Napakagaling na asawa, napakabuting tao. Habang naglalakad ako papunta sa aking silid, dumaan ako sa tapat ng altar kung saan nandoon ang litrato ng aking namayapang asawa na si Mary. Tumingin ako sa kanyang mga mata sa larawan. Mary, ang bulong ko sa aking sarili. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na masira ang pamilya natin. Hindi ko hahayaan na makuha ng mga ahas na iyan ang pinaghirapan natin. Pumasok ako sa aking kwarto at sinarado ang pinto. Hindi ako natulog. Naupo ako sa aking lumang silya at tumingin sa labas ng bintana. Ang buwan ay maliwanag sa ibabaw ng mga bundok ng Bukidnon. Sa gabing ito, ang gabi ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, ako ay gumawa ng isang sumpa. Hindi ko sila papatayin ng mabilis. Hindi ko sila susugurin ng walang laban. Gagawin ko ang lahat para ipakita sa kanila na ang matandang si Ricardo Mitchell ay hindi pa isang bangkay. Danilo, Cynthia, akala nyo ay nakuha nyo na ang lahat. Akala nyo ay matalino kayo. Pero nakalimutan nyo ang isang bagay. Ang lupang ito ay hindi para sa mga taong walang puso. Mula sa gabing ito, bibilangin ko ang inyong mga araw. Bawat ngiti ko sa inyo bukas, bawat tawa na pagsasaluhan natin ay magiging bahagi ng inyong pagbagsak. Hahayaan ko kayong maniwala na nanalo na kayo. Hahayaan ko kayong magdiwang, pero sa bandang huli, ako ang huling tatawa para kay Liza, para kay Junjun, at para sa alaala ng rancho na ito. Hindi ko hahayaan na maging tagumpay ang inyong mga kasinungalingan. Matabang baka? Tingnan natin kung sino ang magmumukhang tanga kapag natapos na ang lahat ng ito.
Ito ang aking pangako. At sa tulong ng may kapal, hinding-hindi ako mabibigo. Ang laban ay nagsisimula na. At sa susunod na araw, sisiguraduhin ko na ang bawat hakbang ko ay magdadala sa inyo sa impyernong inyong inihanda para sa aking anak. Merry Christmas, Danilo. Merry Christmas, Cynthia. Ito na ang huling Pasko na magiging masaya kayo. Dahil bukas ay sisimulan ko na ang inyong katapusan. Matapos ang hapunan ng Noche Buena, bumalot ang isang uri ng katahimikan sa aming lumang bahay dito sa Bukidnon. Ang mga bisita ay nagsisidatingan na sa kanilang mga sariling kwarto. Ang simoy ng hangin mula sa mga bundok ay malamig at malinis. Pero sa loob ng aking dibdib, may isang bagyong hindi humuhupa. Nakalabas ako sa balkonahe. Bitbit ang isang baso ng mainit na barako. Nakatingin ako sa malawak na lupain. Ang kadiliman ay tila isang kumot na bumabalot sa aming rancho. Maya-maya, narinig ko ang mahinang yabag ng mga paa. Si Liza, lumapit siya sa akin at tumabi. May dala rin siyang tasa. Nakita ko ang ningning sa kanyang mga mata sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang ningning na iyon, na dati ay nagpapasaya sa akin, ngayon ay nagbibigay sa akin ng matinding kirot dahil alam ko, ang ningning na iyon ay bunga ng isang malaking kasinungalingan. Tay, ang simula niya. Ang boses niya ay malambot, puno ng pag-asa. Tay, ang saya ng Pasko natin ngayon, no? Parang bumalik ang sigla ng bahay natin. Tumangulang ako. Hindi ko kayang magsalita agad. Ang isip ko ay bumabalik sa bodega. Bumabalik sa mga salitang narinig ko kanina. Matabang baka. Iyan ang tawag sa kanya ng lalaking tinitingnan niya ngayon nang may paghanga. Humilig si Liza sa aking balikat. May sasabihin sana ako sa inyo, Tay. Kinausap ako ni Danilo kanina. Sinabi niya sa akin na gusto na niyang lumipat kami rito sa Bukidnon. Gusto na niyang tumira rito sa rancho ng permanente para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam ko na kung bakit. Alam ko na ang tunay na dahilan. Pero kailangan kong magtanong, bakit daw anak? Akala ko ba ay gustong-gusto niya ang buhay sa Maynila? Akala ko ba ay doon ang negosyo niya? Huminga ng malalim si Liza. Isang buntong hininga na puno ng galak. Iyon din ang akala ko, Tay. Pero sinabi niya, napagtanto raw niya, na ang rancho ang pinakamagandang lugar para lumaki si Junjun. Gusto raw niyang matuto ang anak namin na magmahal sa lupa, katulad ninyo. Sabi pa niya, masyado na raw siyang napapagod sa gulo ng siyudad. Tumigil siya sandali at uminom ng kape. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Tay, alam ko na noong una ay hindi kayo sang-ayon sa kanya. Alam ko na marami kayong duda kay Danilo. Pero nakikita ko na ngayon, Tay, nagbago na siya. Mahal na mahal niya ako. Nararamdaman ko iyon sa bawat galaw niya. Nagbago. Iyan ang salitang ginamit niya. Nagbago. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na ang pagbabagong iyon ay isang balat kayo lamang. Na ang interes niya sa lupa ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa 500 milyong piso na halaga nito. Pero nanatili akong tahimik. Hinayaan ko siyang magsalita. Alam niyo po, Tay, ang sabi pa ni Liza. Sinabi rin ni Danilo na gusto niyang tulungan kayo sa pagpapatakbo ng rancho. Sabi niya, may mga plano raw siyang baguhin para mas kumita tayo. Gusto niyang maging katuwang ninyo para hindi na kayo masyadong napapagod. Katuwang, ang ibig niyang sabihin ay ang dahan-dahang pag-agaw sa lahat ng aking pinaghirapan. Dinurog ang puso ko habang pinapakinggan ang aking anak. Ang tiwala niya kay Danilo ay buo. Ang kanyang pananalig sa kanyang asawa ay walang bahid ng duda. Paano ko sasabihin sa kanya na ang taong pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang tao ring kikitil sa kanyang kaligayahan? Tay, hindi ba kayo masaya? Ang tanong ni Liza nang mapansin niyang hindi ako kumikibo. Akala ko ay matutuwa kayo na nandito na kami sa tabi ninyo habang buhay. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Anak, ang gusto ko lang ay ang kaligayahan mo. Iyon lang ang tanging hiling ko sa Diyos bago man lang ako mawala. Hinawakan ni Liza ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay mainit at puno ng pagmamahal. Masaya ako, Tay. Sobrang saya. Pakiramdam ko, nahanap na ni Danilo ang kanyang sarili rito sa probinsya. Sabi niya sa akin kanina, Liza, ikaw ang buhay ko. Ang rancho na ito ang ating kinabukasan.
Ang sarap pakinggan, di ba? Napakasarap pakinggan. Napakatamis ng mga salita. Pero ang mga salitang iyon ay parang mga langgam na kumakain sa loob ng isang matatag na puno. Hindi mo makikita ang sira sa labas, pero sa loob, unti-unti na itong nagiging abo. Naalala ko ang sinabi ni Danilo kay Cynthia sa bodega. Sinabi niya na baka na raw si Liza, na hindi na raw siya makapaghintay na mamatay ako para maibenta ang lupang ito. Nadadalhin niya ang pera sa ibang bansa at iiwan ang aking anak na luhaan. At eto, si Liza, ang aking munting prinsesa, ang babaeng pinalaki ko ng may dangal. Nakatayo sa harap ko at ipinagtatanggol ang taong sasaksak sa kanya sa likod. Ito ang tinatawag na bulag na pananalig. Minsan, ang pag-ibig ay hindi lamang nagbibigay ng pakpak. Minsan, ang pag-ibig ay naglalagay din ng piring sa ating mga mata. Hindi natin nakikita ang panganib dahil ang nakikita lang natin ay ang ganda ng ating nararamdaman. Naramdaman ko ang luhang nagbabadyang pumatak sa aking mga mata. Pinigilan ko ito. Ayokong makita ni Liza na mahina ako. Liza, ang sabi ko sa mahinahong boses, pag-isipan niyo munang mabuti ang paglipat dito ng permanente. Hindi biro ang buhay sa rancho. At tandaan mo, ang lupang ito ay sagrado. Hindi ito basta-basta negosyo lamang. Tumawa ng bahagya si Liza. Naku tay, huwag kayong mag-alala. Alam ni Danilo iyon, sabi nga niya. Ang rancho ay para kay Junjun. Mahal na mahal niya ang anak natin tay. Junjun, ang aking apo. Ang bata na tinawag ni Danilo na pampabigat. Gusto kong sumabog. Gusto kong hilahin si Liza at ipakita sa kanya ang katotohanan. Pero alam ko na sa ngayon, hindi siya maniniwala sa akin. Sasabihin lang niya na nag-iilusyon ako. Sasabihin lang niya na galit ako kay Danilo kaya ako gumagawa ng kwento. Kailangan ko ng higit pa sa salita. Kailangan ko ng ebidensya. Sige na anak, ang sabi ko sa kanya. Gabi na. Magpahinga ka na. Bukas, pag-uusapan natin ang mga plano nyo. Hinalikan ako ni Liza sa pisngi. Salamat tay. Sobrang swerte ko na kayo ang tatay ko. At swerte rin ako na si Danilo ang asawa ko. Merry Christmas po ulit tay. Pinanood ko siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay magaan. Ang kanyang puso ay panatag. Naiwan ako roon sa balkonahe. Mag-isa sa gitna ng gabi. Ang bulag na pananalig ng aking anak ang siyang pinakamabigat na krus na kailangan kong pasanin. Dahil para mailigtas ko siya, kailangan ko munang wasakin ang kanyang mundo. Kailangan ko munang basagin ang kanyang puso bago ito tuluyang mabulok sa kamay ni Danilo. Danilo, ginamit mo ang kabutihan ng anak ko. Ginamit mo ang kanyang pag-ibig para sa iyong sariling kapakanan. Akala mo ay nalinlang mo na ang lahat. Akala mo ay tagumpay na ang iyong panloloko. Pero narito pa ako. Narito pa ang tatay ni Liza. At hinding-hindi ko hahayaan na ang pananalig na iyon ay maging mitsa ng kanyang kamatayan. Sa gabing ito, habang nakatingin ako sa mga bituin sa langit ng Bukidnon, humingi ako ng gabay sa may kapal. Bigyan nawa ako ng sapat na lakas. Bigyan nawa ako ng sapat na panahon dahil ang laban na ito ay hindi lamang para sa lupa. Ang laban na ito ay para sa kaluluwa ng aking anak at kahit anong mangyari, babasagin ko ang piring sa kanyang mga mata. Ipakikita ko sa kanya ang tunay na kulay ng taong tinatawag niyang asawa. Matabang baka? Danilo, hindi mo alam kung anong galit ang ginising mo sa puso ng isang ama. Ang gabi ay mahaba, pero darating ang umaga. At sa pagsikat ng araw, sisiguraduhin ko na ang katotohanan ang siyang mananaig. Anuman ang maging kapalit nito, kinabukasan, pagkatapos ng Pasko, maaga akong nagising. Hindi ako nakatulog ng maayos. Ang bawat pikit ng aking mga mata, naririnig ko ang tawa ni Danilo. Ang bawat tibok ng aking puso, parang may bumubulong ng salitang traidor. Nagtimpla ako ng kape at lumabas sa balkonahe. Nakita ko si Danilo sa malayo, naglalakad sa hardin habang may kausap sa telepono. Malapad ang kanyang ngiti. Akala niya siguro ay tulog pa ang matandang si Ricardo. Akala niya siguro ay kontrolado na niya ang lahat. Gumawa ako ng dahilan. Sinabi ko kay Liza na kailangan kong bumaba sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sabi ko, may kailangan akong bilhing piyesa para sa aming traktora na hindi mahanap sa malapit na bayan. Nag-alala pa si Liza. Tay, gusto niyo po bang samahan kayo ni Danilo?
Baka mapagod kayo sa pagmamaneho, ang sabi niya. Pinilit kong ngumiti. Wag na, anak. Sanay ako sa daan. Isa pa, hayaan mo na si Danilo rito para makapag-bonding kayo ni Junjun. Sumakay ako sa aking lumang pickup at tinahak ang palikulikong daan mula Bukidnon pababa ng Cagayan de Oro. Ang 3 oras na biyahe ay tila naging habang buhay. Ang isip ko ay puno ng mga katanungan. Gaano nakalalim ang sugat na ginagawa ni Danilo sa pamilya ko? Pagdating ko sa lungsod, dumiretso ako sa isang maliit at tahimik na karinderya sa gilid ng Divisoria. Doon ko kakatagpuin ang isang tao na matagal ko nang hindi nakakausap, si Arturo. Si Arturo ay isang dating espesyal na ahente ng NBI. Magkabata kami rito sa Mindanao. Matagal na siyang nagretiro sa serbisyo, pero alam ko na ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Siya ngayon ay isang thumb tutu o private investigator. Kung may makakahanap ng katotohanan, siya lang iyon. Naupo ako sa isang sulok. Maya-maya, dumating na si Arturo. Nakasuot siya ng simpleng polo at sombrero. Hindi siya nagbago. Tahimik at mapagmasid. Ricardo, kaibigan, ang bati niya sa akin habang nakikipagkamay. Matagal na tayong hindi nagkita. Pero sa tono ng boses mo sa telepono kagabi, alam kong hindi ito basta kumustahan lang. Huminga ako ng malalim. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa narinig ko sa bodega noong gabi ng Noche Buena hanggang sa mga plano ni Danilo na agawin ang aming rancho. Habang nagsasalita ako, nakikita ko ang pagdidilim ng mukha ni Arturo. Danilo, ang bulong ni Arturo. Parang narinig ko na ang pangalang iyan sa mga circles sa Makati. Sige, Ricardo, bigyan mo ako ng ilang oras. May mga koneksyon pa ako na pwedeng tawagan. Naghiwalay muna kami. Nagpalipas ako ng oras sa loob ng katedral, nagdarasal na sana ay mali ang lahat ng aking hinala. Pero sa loob-loob ko, alam kong malaki ang problemang kinakaharap namin. Hapon na nang magkita kaming muli ni Arturo sa loob ng kanyang sasakyan. May hawak siyang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mas seryoso kaysa noong huli kaming nagkita. Ricardo, ihanda mo ang sarili mo, ang simula niya. Ang manugang mo ay hindi lang isang ahas. Siya ay isang profesional na mandaraya. Binuksan ni Arturo ang folder. Ito ang kumpanya niya sa Maynila, isang kumpanya sa real estate. Pero sa papel lang ito umiiral. Wala silang proyekto, wala silang assets. Ang totoo niyan, Ricardo, ang kumpanya ni Danilo ay baon sa utang. Milyon-milyong piso ang utang niya sa iba't ibang tao at bangko. Baon sa utang. Ang ulit ko sa aking isipan. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Kaya pala gusto niyang ibenta ang rancho. Kailangan niya ng pambayad sa kanyang mga atraso. Pero hindi pa doon nagtapos ang balita ni Arturo. May mas masama pa rito, Ricardo. Tungkol ito sa trust fund ni Liza. Ang trust fund na iyon ay ang iniwan ng aking yumaong asawa para sa kinabukasan ni Liza at ni Junjun 100 milyong piso. 100 milyong piso. Iyan ang halagang pinaghirapan naming ipunin para sigurado ang buhay ng aming anak. Ricardo, ang sabi ni Arturo habang itinuturo ang ilang mga dokumento. Nakahanap si Danilo ng paraan para makapasok sa account na ito. Unti-unti na niyang nilalimas ang pera. Sa huling tala, halos kalahati na ang nawawala. Inililipat niya ito sa mga lihim na account sa ibang bansa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang pera na dapat ay para sa pag-aaral ni Junjun. Ang pera na dapat ay seguridad ni Liza. Unti-unti nang ninanakaw ng taong pinagkatiwalaan nila. Paano niya nagawa iyon? Ang tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Kailangan ng lagda ni Liza para doon. Umiling si Arturo. Diyan pumapasok ang katusuhan niya, Ricardo. May mga pirma rito na mukhang totoo. Pero alam nating hindi pipirma si Liza sa ganitong uri ng transaksyon. Malamang ay dinadaya niya ang mga dokumento habang hindi nakatingin ang anak mo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga tao sa lungsod ay masayang naglalakad, dala ang mga pinamili mula sa Christmas sale. Pero ako, pakiramdam ko ay gumuho na ang mundo ko. 100 milyong piso. Ninakaw niya ang tiwala. Ninakaw niya ang kinabukasan. May isa pa, Ricardo. Ang dagdag ni Arturo. Nakita ko rin ang mga ulat tungkol sa kumpanya niya. May mga kaso na silang kinakaharap sa Maynila tungkol sa estafa. Ang manugang mo ay tumatakas sa batas.
Ang pagpunta niya rito sa Bukidnon ay hindi para magbakasyon. Nagtatago siya. Nagtatago siya. At habang nagtatago, pinaplano niyang ubusin ang lahat ng meron kami. Arturo, ang sabi ko, anong pwede nating gawin? Kailangan ko siyang mapigilan bago pa siya makagawa ng mas malaking pinsala. Hinawakan ni Arturo ang aking balikat. Ricardo, kailangan nating maging maingat. Kung susugod ka agad ng walang sapat na ebidensya na tatayo sa korte, tatakasan ka lang niya. O kaya naman, babaligtarin ka niya kay Liza. Gagamitin niya ang pagiging emosyonal ni Liza para magmukha kang kontrabida. Tama si Arturo. Alam ko kung gaano kamahal ni Liza ang asawa niya. Mahuhusay ang mga salita ni Danilo. Kayang-kaya niyang baluktutin ang katotohanan. Kailangan ko pa ng panahon, Ricardo, ang sabi ni Arturo. Kailangan nating makuha ang mga orihinal na dokumento ng trust fund. Kailangan nating mahanap kung nasaan ang mga lihim na account na iyon. At higit sa lahat, kailangan nating malaman kung ano ang eksaktong plano nila ni Cynthia. Tumango ako. Gawin mo ang lahat, Arturo. Huwag mong isipin ang gastos. Ang mahalaga ay mailigtas ko ang anak ko. Naghiwalay kami ni Arturo ng hapon ding iyon. Pabalik ako ng Bukidnon, dala ang bigat ng katotohanan. Ang bawat kilometro ng aking pagmamaneho ay puno ng pait. Naisip ko si Liza. Naisip ko ang kanyang mga ngiti habang sinasabi niyang nagbago na si Danilo. Kay sakit isipin na ang taong itinuturing niyang bayani ay siya palang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. 100 milyong piso. Hindi lang iyon pera. Iyon ay simbolo ng pagmamahal naming mag-asawa para sa kanya. At ngayon, nilalapastangan ito ng isang taong walang kaluluwa. Pagdating ko sa rancho, madilim na. Nakita ko ang mga ilaw sa aming sala. Narinig ko ang tawanan ni Danilo at Cynthia mula sa loob. Parang walang nangyari. Parang lahat ay maayos. Pumasok ako sa bahay. Lumapit sa akin si Danilo. O tay, nakabalik na pala kayo. Nabili niyo ba ang piyesa? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang mga mata na dati ay nakikita ko bilang maamo, ngayon ay nakikita ko na bilang mapanlinlang. Oo, Danilo, ang sagot ko. Nabili ko na ang kailangan ko. Sa loob-loob ko, sinasabi ko, nabili ko na ang katotohanan at ang katotohanang iyon ang siyang magpapabagsak sa iyo. Umakyat ako sa aking kwarto nang hindi ko makain ng hapunan. Naupo ako sa dilim. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa narinig ko sa bodega. Ito ay tungkol sa pagnanakaw ng buhay, 100 milyong piso. Danilo, akala mo siguro ay nakuha mo na ang lahat. Pero hindi mo alam, ang matandang si Ricardo ay gising na at ang bawat sentimo na kinuha mo, sisiguraduhin kong babayaran mo ng iyong kalayaan. Ito ang aking pangako sa gabing ito. Ang investigasyon ay nagsisimula pa lang at sa tulong ng aking kaibigang si Arturo, ilalantad namin ang bawat bahid ng iyong kasamaan. Matabang baka? Tingnan natin kung sino ang magmumukhang kawawa kapag lumabas na ang lahat ng baho mo. Hindi pa tapos ang laban. At sisiguraduhin ko na ang katarungan ang siyang huling mananalo sa ranchong ito. Lumipas ang ilang araw dito sa aming rancho sa Bukidnon. Ang paligid ay tahimik, pero ang loob ko ay tila isang bulkang nagbabadyang sumabog. Pinapanood ko si Danilo habang nakikipaglaro siya kay Junjun sa damuhan. Napakagaling niyang magpanggap na isang mapagmahal na ama. Napakagaling niyang magkunwari na siya ay bahagi ng pamilyang ito. Pero bawat tawa niya, bawat ngiti niya, ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Isang gabi, habang ang lahat ay mahimbing nang natutulog, tumunog ang aking telepono. Si Arturo. Alam ko na may mahalaga siyang balita. Lumabas ako sa balkonahe, doon sa lugar kung saan hindi ako maririnig ng kahit na sino. Ricardo, ang bungad ni Arturo. Ang kanyang boses ay seryoso at may halong pait. Nakita ko na ang hinahanap natin. At mas malala pa ito sa iniisip mo. Ang manugang mo. Hindi lang siya isang hamak na manloloko. Siya ay isang mandaragit, isang hunter. Mandaragit. Iyan ang salitang tumatak sa isip ko. Mandaragit. Ano ang ibig mong sabihin, Arturo? Ang tanong ko. Ang kamay ko na humahawak sa telepono ay nanginginig. Ricardo, hindi si Liza ang unang biktima niya, ang paliwanag ni Arturo. May nakita akong pattern, isang modus operandi na ginawa na niya sa loob ng 15 taon. Nagsimula siya sa Cebu. May pinakasalan siyang babae roon, anak ng isang mayamang pamilya na may negosyo sa shipping.
Nakita ko sa aking isipan ang kawawang babae sa Cebu. Anong nangyari sa kanya? Ginamit ni Danilo ang kanyang karisma para makuha ang tiwala ng pamilya, ang sabi ni Arturo. Unti-unti, nakumbinsin niya ang asawa na ilipat sa pangalan niya ang ilang mga ari-arian. Pagkatapos ng 2 taon, nang masaid na ang kaban ng pamilya, naglaho si Danilo na parang bula. Ang babae, naiwang luhaan at baon sa utang. Nawala ang lahat sa kanila. Ang lupain nila sa Mactan na ibenta para lang pambayad sa mga utang na iniwan ni Danilo. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. At iyon lang ba? Sana nga, Ricardo. Pero meron pa, ang dagdag ni Arturo. Pagkatapos ng Cebu, lumipat siya sa Davao. Doon, nakahanap uli siya ng panibagong biktima. Anak naman ng isang malaking may-ari ng plantasyon ng saging. Ganoon din ang ginawa niya. Nagpanggap siyang isang matagumpay na negosyante. Nakuha niya ang loob ng matandang ama. Pero alam mo ba ang masakit? Ang matandang ama ay namatay sa atake sa puso dahil sa tindi ng stress nang malaman niyang ninanakaw ni Danilo ang pera ng kumpanya. Namayapa ang ama. Namatay ang ama dahil sa kanya. Nang mamatay ang matanda, patuloy ni Arturo, naiwan ang lahat ng mana sa anak na babae. At dahil si Danilo ang asawa, siya ang humawak ng lahat. Sa loob lang ng 1 taon, naibenta ang plantasyon. Ang babaeng iyon ngayon ay nakatira na lang sa isang maliit na apartment, nagtatrabaho ng doble kayod para lang mabuhay. Habang si Danilo, tumakas papuntang Maynila, dala ang milyon-milyong piso, milyon-milyon. Daan-daang milyong piso na ang nananakaw ng taong ito mula sa mga pamilyang winasak niya. At ngayon, narito siya sa ilalim ng aking bubong. Pinupuntirya ang aking anak. Pinupuntirya ang aking rancho. Ricardo, ang sabi ni Arturo nang may pag-aalala. Ang manugang mo ay isang propesyonal. Pinipili niya ang mga biktima niya. Pinipili niya ang mga babaeng mayayamang pamilya, lalo na iyong mga anak na nag-iisa o may matanda ng ama. Katulad mo, katulad ko. Ngayon ay maliwanag na ang lahat. Ang pagpapakita niya ng kabaitan sa akin, ang pag-aalaga niya kay Junjun, ang pagpilit niyang lumipat dito sa Bukidnon. Lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang plano. Ang planong ubusin kami, Arturo, ang bulong ko. Anong nangyari sa mga biktima niya? Wala bang nagreklamo? Nagreklamo sila, Ricardo. Pero napakagaling ni Danilo. Palagi siyang may mga dokumentong pirmado ng mga asawa niya. Nagmumukhang legal ang lahat. At bago pa sila makakuha ng abogado, wala na si Danilo, nagpapalit siya ng pangalan. Nagpapalit siya ng kumpanya. Huminga ako ng malalim. Pero ngayon, hindi niya magagawa iyon. Tama ka, Ricardo, ang sabi ni Arturo. Dahil ngayon, alam na natin ang kanyang nakaraan. May mga ebidensya na ako. May mga litrato ako ng mga dating asawa niya. May mga kopya ako ng mga kasong isinampa sa kanya na hindi natuloy dahil sa kakulangan ng ebidensya. Salamat, Arturo, ang sabi ko. Itago mong mabuti ang lahat ng iyan. Kailangan ko ng tamang pagkakataon para ipakita ito kay Liza. Mag-iingat ka, Ricardo, ang huling paalala ni Arturo. Ang taong gipit, sa patalim kumakapit. At ang taong katulad ni Danilo, kapag naramdaman niyang mabubuko na siya, nagiging mas mapanganib. Ibinaba ko ang telepono. Nanatili akong nakatayo sa dilim, mandaragit. Isang masamang tao na nabubuhay sa pagwasak ng buhay ng iba. Inisip ko si Liza, ang aking munting prinsesa na punong-puno ng pag-asa. Paano ko sasabihin sa kanya na ang asawang tinitingala niya ay isang kriminal? Isang tao na ang hanap buhay ay ang pagnanakaw ng pangarap ng mga babaeng nagmahal sa kanya? Naisip ko rin ang biktima sa Davao, ang amang namatay sa atake sa puso. Nararamdaman ko ang sakit na naramdaman ng amang iyon, ang galit, ang pagsisisi. Pero hindi ako magiging katulad niya. Hindi ako mamamatay sa atake sa puso. Hindi ako susuko, dahil ang matandang si Ricardo Mitchell ay hindi basta-basta matanda. Ako ay isang magsasaka. Ako ay isang ama. At kaming mga taga-Bukidnon, alam namin kung paano pumatay ng mga ahas na pumapasok sa aming bakuran. 100 milyong piso mula sa trust fund, 500 milyong piso para sa rancho. Iyan ang nakikita ni Danilo. Iyan ang tanging halaga namin sa kanya. Pero ang hindi niya alam, may isang bagay kaming meron
na wala siya ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ang siyang magiging lason na uubos sa kanya. Matabang baka ang bulong ko sa hangin. Danilo, hindi mo alam ang ginawa mo. Hindi mo alam ang nakaraan na dala-dala mo. Akala mo ay nalubog mo na ang iyong mga biktima sa limot. Pero ngayon, bubuhayin ko silang lahat para maging saksi sa iyong pagbagsak. Ang bawat sentimo na kinuha mo sa Cebu. Ang bawat patak ng luha sa Davao. Lahat ng iyon ay pagsasamahin ko para maging isang malaking alon na lulunod sa iyo. Hindi lang ito laban para sa pera. Ito ay laban para sa hustisya. At sa ransyong ito, dito sa Bukidnon, sisiguraduhin ko na ang hustisya ang siyang huling tatayo. Bukas, gigising ako ng may panibagong lakas. Titingnan ko si Danilo sa kanyang mga mata at ngingiti ako. Pero sa likod ng ngiting iyon, alam ko na ang kanyang katapusan ay malapit na. Mandaragit. Tingnan natin kung sino ang tunay na biktima sa bandang huli. Hindi ako papayag na ang aking anak ang maging pangatlo sa iyong listahan. Hinding-hindi. Dahil habang ako ay humihinga, ang ransyong ito ay mananatiling isang ligtas na kuta para sa aking pamilya. At ikaw, Danilo, ikaw ay isang anay na sisiguraduhin kong malilipol bago mo pa maubos ang aming tahanan. Ang laban ay lalo pang umiinit at ang katarungan ay dahan-dahang dumarating. Lumipas ang ilang araw matapos ang aking pagpunta sa Cagayan de Oro. Dito sa aming rancho sa Bukidnon, tila normal ang lahat sa paningin ng iba. Ang mga baka ay tahimik na kumakain ng damo. Ang simoy ng hangin ay amoy sariwang lupa at puno ng dulas. Pero para sa akin, ang bawat hininga ko ay may kasamang pait. Pinagmamasdan ko si Danilo at Cynthia habang nasa hardin sila. Nagtatawanan sila habang umiinom ng kape. Si Liza naman ay nasa loob, masayang naglalaro kasama si Junjun. Hindi alam ng aking anak na ang dalawang tao sa labas ay mga lobong nagbibihis tupa. Isang gabi, muling tumawag si Arturo. Sa pagkakataong ito, ang boses niya ay hindi lang seryoso. May halong takot at matinding galit ang kanyang tono. Ricardo, ang sabi niya, makinig kang mabuti. Akala natin ay pagnanakaw lang ng pera ang balak nila. Pero mas malala pa rito, mas madilim ang kanilang plano. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ano iyon, Arturo? May mas malala pa ba sa pagnanakaw ng 100 milyong piso? Huminga ng malalim si Arturo. Ricardo, nalaman ko mula sa aking mga impormante sa Maynila. Ang abogado ni Danilo ay naghahanda na ng mga dokumento. Gusto nilang ipakita sa korte na ang anak mong si Liza ay hindi na maayos ang pag-iisip. Hindi maayos ang pag-iisip. Sira ang bait. Iyan ang gustong palabasin ng sarili niyang asawa. Gusto nilang ideklara na mentally incompetent si Liza, patuloy ni Arturo. Gagawa sila ng mga kwento. Sasabihin nila na siya ay may matinding depresyon. Sasabihin nila na siya ay unstable at hindi na kayang mag-alaga sa sarili niya, lalo na sa ari-arian niyo. Napahawak ako ng mahigpit sa upuan. Bakit nila gagawin iyon? Alam ng lahat na matino ang anak ko. Si Liza ay isang mapagmahal na ina at matalinong babae. Iyon ang katusuhan nila, Ricardo, ang paliwanag ni Arturo. Kapag nadeklara ng korte na mentally incompetent ang anak mo, hihilingin ni Danilo na siya ang maging legal guardian. Siya ang magiging tagapangalaga ng lahat. Ang ibig sabihin niyan, mawawalan ng boses si Liza. Lahat ng desisyon kay Danilo na mapupunta, legal guardian, tagapangalaga, isang bitag na gawa sa batas. At kapag nangyari iyon, Ricardo, ang dagdag ni Arturo, hindi lang ang trust fund ang makukuha niya, pati ang ransyong ito, pati ang 500 milyong piso na halaga ng lupain mo. Mapupunta sa ilalim ng kontrol niya kapag nawala ka na. Magagawa niya ang lahat ng legal. Wala kayong magagawa dahil siya ang kinikilala ng batas na may hawak sa buhay ni Liza. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganitong uri ng kasamaan. Hindi lang nila gustong nakawin ang aming pera. Gusto nilang nakawin ang mismong pagkatao ng aking anak. Gusto nilang ikulong si Liza sa isang kasinungalingan para lang mapunan ang kanilang kasakiman. At alam mo ba kung sino ang magiging pangunahing saksi nila? Ang tanong ni Arturo. Alam ko na ang sagot.
Pero masakit pa ring marinig. Si Cynthia, ang sabi ni Arturo. Dahil siya ang matalik na kaibigan ni Liza simula pa noong kolehiyo, ang salita niya ay may bigat sa korte. Sasabihin niya na matagal na siyang nakakakita ng mga palatandaan na nawawala sa sarili si Liza. Sasabihin niya na siya ang palaging sumasalo kay Liza kapag ito ay nagwawala o nagdedeliryo. Traidor, ang babaeng itinuring ni Liza na kapatid. Ang babaeng pinatira ko sa aking tahanan. Siya ang gagamitin ni Danilo para hiyain at sirain ang aking anak. Naisip ko si Liza. Naisip ko ang kanyang pagtitiwala sa dalawang taong ito. Napakasakit isipin na habang niyayakap ni Liza si Cynthia, iniisip na pala ng kaibigan niya kung paano siya gagawing baliw sa harap ng batas. Ricardo, kailangan nating kumilos ng mabilis, ang paalala ni Arturo. Kapag naisampa na nila ang kaso, mahihirapan na tayong baligtarin ang sitwasyon. Gagamitin nila ang pera na ninanakaw nila sa inyo para bayaran ang mga pekeng doktor at mga saksi. Anong dapat kong gawin, Arturo? Ang tanong ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaan na mangyari ito. Hinding-hindi. Sa ngayon, kailangan mong maging mas maingat, ang sabi ni Arturo. Huwag kang magpapakita ng anumang senyales na alam mo ang plano nila. Mas kailangan nating kumuha ng ebidensya ng kanilang pakikipagsabuatan. Kailangan nating makuha ang mga recording ng kanilang pag-uusap tungkol sa planong ito. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi ay madilim. Ang katahimikan ng Bukidnon ay tila may dalang babala. May nalaman ako. Isang masamang plano. Isang plano na wawasak sa buhay ng anak ko. Hindi maayos ang pag-iisip. Liza, anak ko, patawarin mo ako dahil hinayaan kong pumasok ang mga demonyong ito sa buhay mo. Patawarin mo ako dahil hindi ko agad nakita ang panganib sa likod ng kanilang mga ngiti. Pero sumusumpa ako. Sumusumpa ako sa harap ng langit. Habang ako ay may lakas pa. Habang ako ay humihinga pa. Hinding-hindi ko hahayaan na magtagumpay si Danilo. Hinding-hindi ko hahayaan na maging legal guardian siya ng buhay mo. 500 milyong piso. Iyan ang tanging nakikita ni Danilo. Iyan ang tanging halaga ng ransyong ito para sa kanya. Pero para sa akin, ang ransyong ito ay ang aming dangal. Ito ay ang pawis ng aking ama. Ito ay ang kinabukasan ni Junjun. At higit sa lahat, ito ang tahanan kung saan dapat kang maging ligtas. Traidor, ang bulong ko sa hangin habang nakatingin sa kwarto ni na Danilo at Cynthia na may ilaw pa. Traidor. Danilo, akala mo siguro ay napakatalino mo. Akala mo siguro ay nalinlang mo na ang isang matandang tulad ko. Akala mo siguro ay madali mong magagawang baliw ang anak ko sa harap ng korte. Pero nagkakamali ka. Ang matandang si Ricardo Mitchell ay gising na at ang bawat hakbang mo ay binabantayan ko na. Gagamitin niyo ang batas? Sige, handa akong lumaban hanggang sa huli. Ipakikita ko sa inyo na ang katarungan ay hindi nabibili ng ninakaw na pera. Ipakikita ko sa buong mundo ang tunay na kulay ninyong dalawa. Hindi lang kayo magnanakaw, kayo ay mga mamamatay tao. Dahil ang pagpatay sa dangal at isipan ng isang tao ay mas masama pa sa pagkitil ng buhay. Anak ko, Liza, magpakatatag ka. Hindi mo alam ang bagyong paparating, pero huwag kang matakot. Narito ang tatay mo. Narito ang lolo ni Junjun at sisiguraduhin ko na bago pa man kayo makarating sa korte, kayo ang unang babagsak sa sarili ninyong bitag. 500 milyong piso. Iyan ang magiging halaga ng inyong pagkakulong. Ang laban ay lalo pang nagiging madugo. Pero hindi ako uurong. Para sa aking anak, ibibigay ko ang lahat. Ito ang aking pangako. Ito ang aking sumpa sa gabing ito. Ang pinakamaitim na balak ni na Danilo at Cynthia ay magiging mitsa ng kanilang sariling katapusan, katarungan. Katarungan para kay Liza. At katarungan para sa aming lahat. Hindi na ako nakapaghintay. Pagkatapos makuha ang mga dokumento mula kay Arturo, agad akong nagmaneho patungong Maynila. Ang biyahe mula Bukidnon hanggang sa Daungan at ang pagsakay sa barko patungong Maynila ay tila walang katapusan. Ang isip ko ay puno ng kaba. Ang puso ko ay tila pinipiga. Bitbit ko ang isang makapal na sobre. Sa loob nito ay ang katotohanan. Ang mga litrato ni Danilo at Cynthia sa mga hotel.
ang mga dokumento ng pagnanakaw sa trust fund at ang mga ebidensya ng kanyang madilim na nakaraan sa Cebu at Davao. Pagdating ko sa townhouse ni Liza sa Maynila, sinalubong ako ng katahimikan. Wala si Danilo, nasa trabaho raw siya, o baka naman nasa piling na naman ng kanyang kalunya. Tay, anong ginagawa niyo rito? Ang tanong ni Liza. Gulat na gulat siya nang makita ako sa kanyang pintuan. Ang mukha niya ay mukhang pagod, may mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Pumasok ako at naupo. Anak, kailangan nating mag-usap. Seryosong usapan. Inilapag ko ang sobre sa lamesa. Nanginginig ang aking mga kamay. Liza, mahal kita. Gusto lang kitang protektahan. Ang taong pinakasalan mo, ang Danilo na kilala mo, ay hindi ang totoong siya. Kinuha ni Liza ang sobre. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Habang tinitingnan niya ang mga litrato, nakita ko ang pagpula ng kanyang mga mata. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ano ito, Tay? Ang tanong niya. Ang boses niya ay mahina, tila mawawalan ng malay. Iyan ang katotohanan, anak, ang sabi ko. Niloloko ka niya. Ninanakawan ka niya. 100,000,000 piso na ang kinukuha niya sa trust fund mo at balak kanyang ideklara na baliw para makuha ang lahat, pati ang rancho natin. Pero imbes na umiyak sa aking balikat, biglang tumayo si Liza. Itinapon niya ang mga litrato sa lamesa. Ang mukha niya, na dati ay puno ng lambot, ay biglang naging matigas. Hindi ito totoo, ang sigaw niya. Ang boses niya ay puno ng puot. Gawa-gawa niyo lang ito, Tay. Alam ko na hinding-hindi niyo nagustuhan si Danilo mula pa noong una. Pero hindi ko akalain na aabot kayo sa ganito. Ang gumawa ng mga peking litrato para lang sirain ang pamilya ko. Anak, hindi iyan peke, ang pakiusap ko. Galing iyan sa isang thumb tutu, galing iyan sa mga dokumento ng bangko. Tumawa si Liza ng may pait. Thumb tutu? Kumuha kayo ng tao para ispy kami? Ganyan na ba kayo kawalang tiwala sa akin? O baka naman, ganyan kayo katingkad na kontrolin ang buhay ko? Nasaktan ako sa kanyang mga salita. Gusto lang kitang iligtas, Liza. Iligtas? Ang ulit niya. Lagi niyo na lang sinasabi na gusto niyo akong iligtas. Simula noong bata ako, hanggang noong mamatay si nanay, lagi niyo na lang gustong kontrolin ang bawat galaw ko. Sabi ni Danilo, tama raw siya. Sabi niya, gagawa kayo ng paraan para paghiwalayin kami dahil gusto niyo, sa inyo lang ako makikinig. Doon ko na-realize ang ginagawa ni Danilo. Gaslighting, ang tawag nila sa Ingles. Ang unti-unting paglason sa isipan ng aking anak. Pinaniwala niya si Liza na ako ang kaaway. Pinaniwala niya si Liza na ang bawat pagmamalasakit ko ay isang uri ng kontrol. Liza, makinig ka, ang sabi ko. Sinabi niya sa bodega noong Noche Buena. Tinawag kanyang matabang baka. Sabi niya, hinihintay lang niya akong mamatay para makuha ang 500,000,000 piso na halaga ng rancho natin. Biglang tumakip ng tenga si Liza. Tigil! Ayoko nang pakinggan ang mga kasinungalingan niyo. Alam ko kung bakit niyo ito ginagawa. Dahil matanda na kayo. Dahil natatakot kayong mawala ang kontrol niyo sa rancho at sa akin. Gusto niyo, habang buhay akong nakatali sa inyo sa Bukidnon. Hindi iyan totoo, anak, ang bulong ko. Ang luha ko ay dahan-dahan ng pumatak. Totoo iyon, Tay, ang sigaw ni Liza. Sabi ni Danilo, kayo ang may sakit sa isip. Kayo ang paranoid. Kayo ang hindi matanggap na may sarili na akong pamilya. At ngayon, napatunayan niyo na tama siya. Lumapit siya sa pintuan at binuksan ito ng malakas. Lumayas kayo, ang sabi niya. Matigas ang kanyang boses. Walang bahid ng pagmamahal. Liza, sabi ko, lumayas kayo. Ang sigaw niya ulit. Ayoko na kayong makita rito. Huwag na kayong tatawag. Huwag na kayong susulat. Kung gusto nyo ang rancho nyo, isaksak nyo sa baga nyo. Pero huwag nyo nang sisirain ang pagsasama namin ni Danilo. Nakatayo lang ako doon, tila isang rebulto, ang sarili kong anak. Ang munting batang binuhat ko noong siya ay sanggol pa lamang. Ang batang tinuruan kong maglakad sa mga damuhan ng Bukidnon. Ngayon, itinataboy ako ng parang isang asong gala. Liza, magsisisi ka, ang huling salitang nasabi ko. Sana, bago mahuli ang lahat, makita mo ang totoo.
Ang tanging pinagsisihan ko ay ang maniwala na mahal niyo ako, ang huling sagot niya bago niya isara ang pinto sa harap ng aking mukha. Blag. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan para sa akin. Naiwan akong nakatayo sa labas ng townhouse sa gitna ng ingay ng Maynila. Ang sobre ng mga ebidensya ay nakakalat sa sahig. Ang mga litrato ni Danilo ay natatapakan ng mga dumadaan. Ang sakit, ang pait, hindi ko akalain na ang pag-ibig ng isang anak ay kayang lasunin ng ganoon kadali. 100 milyong piso, 500 milyong piso. Iyan lang ang kailangan ni Danilo para mapaghiwalay kaming mag-ama. Naglakad ako palayo ng malabo ang paningin dahil sa luha. Ang Maynila ay tila naging isang masukal na gubat. Pakiramdam ko, sa edad kong 67, ngayon lang ako naging ganito kalungkot. Naisip ko ang sinabi ni Danilo tungkol sa mental status ni Liza, ang balak nilang gawin sa korte. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kampante si Danilo, dahil hawak na niya ang isip ni Liza. Ginawa niyang sandata ang aking sariling anak laban sa akin. Pero habang naglalakad ako, isang bagay ang unti-unting nabuo sa puso ko. Hindi na ito galit. Ito ay determinasyon. Kung iniisip ni Danilo na nanalo na siya dahil itinaboy ako ni Liza, nagkakamali siya. Kung iniisip niya na susuko na ako dahil masakit ang ginawa ng anak ko, mas nagkakamali siya. Liza, anak ko, kahit itaboy mo ako, kahit isumpa mo ako, hindi kita iiwan sa kamay ng mga ahas na iyan. Iiyak ako ngayon. Hahayaan ko munang madurog ang puso ko sa gabing ito. Pero bukas. Bukas ay babalik ako sa Bukidnon. Babalik ako sa aking rancho. At doon, hahandaan ko si Danilo ng isang bitag na hindi niya matatakasan. Kung batas ang gusto niyang gamitin, batas ang ibibigay ko sa kanya. Kung pera ang gusto niyang nakawin, sisiguraduhin ko na ang bawat sentimong kinuha niya ang magiging kadena niya sa bilangguan. Itinaboy ako ng aking anak. Pinakamasakit na karanasan sa buhay ng isang magulang. Pero ang pag-ibig ng isang ama ay hindi natatapos sa isang saradong pinto. Danilo, akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Akala mo ay wala na akong laban dahil wala na sa akin si Liza. Pero tandaan mo, ang isang amang wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kaaway na makakaharap mo. Magpakasaya ka muna ngayon, Danilo. Yakapin mo ang aking anak sa iyong mga bisig na puno ng lason. Dahil sa susunod na pagkakataon na magkikita tayo, hindi na ito pakiusapan, hindi na ito luha. Ito ay hustisya. At sisiguraduhin ko na ang bawat salitang matabang baka na lumabas sa bibig mo ay babayaran mo ng iyong buong buhay. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. At ako, ang matandang si Ricardo Mitchell, ay hindi pa tapos. Hindi pa ako tapos protektahan ang aking anak, kahit laban pa sa sarili niyang kagustuhan. Gabi na, tahimik na ang buong bahay. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mahimbing na paghinga ng aking anak na si Junjun mula sa kanyang kwarto. Ngunit ako, si Liza, ay gising na gising. May isang bagay sa loob ko na hindi mapakali, isang tinik na matagal nang nakatusok sa aking dibdib at sa gabing ito, pakiramdam ko ay kailangan ko na itong bunutin. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Nagtungo ako sa maliit na opisina ni Ricardo, ang yumaong kong asawa, ang lahat ay naroon pa rin kung paano niya iniwan. Ang mga libro, ang kanyang paboritong pluma at ang bunton ng mga papeles sa ibabaw ng kanyang mesa. Dito nagsimula ang lahat ng aking pagdududa. Sa loob ng ilang linggo, pakiramdam ko ay may mali. Si Danilo, ang kapatid ni Ricardo, at ang asawa nitong si Cynthia ay naging sobrang bait sa akin. Masyadong maasikaso. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, may nakikita akong kakaiba. Isang kislap sa kanilang mga mata na hindi ko maintindihan. Kinuha ko ang folder ng mga dokumento ng buwis na ibinigay sa akin ni Danilo noong isang linggo. Sinabi niya na naayos na raw niya ang lahat. "Huwag ka nang mag-alala, Liza," sabi pa niya. "Kami na ang bahala sa lahat. Magpahinga ka na lang at alagaan mo si Junjun." Ang mga salitang iyon, na dapat sana ay nagbigay sa akin ng kapanatagan, ay siya palang nagdulot ng kaba. Pinuklat ko ang mga pahina, mga numero, mga petsa, mga teknikal na salita. Hindi ko ito lubos na naiintindihan.
Ngunit isang bagay ang hinahanap ng aking mga mata, ang pirma. Nandoon sa dulo ng bawat pahina, ang pirma ko. At ang pirma ni Ricardo, hinawakan ko ang papel. Nanlamig ang buo kong katawan, tinitigan kong mabuti, inilapit ko pa sa ilaw, paulit-ulit. Hindi ko ito pirma, malapit, oo. Halos perpekto ang pagkakagaya. Ngunit alam ko ang sarili kong sulat kamay. Alam na alam ko ang bawat kurba, ang bawat diin ng panulat. At ito ay hindi sa akin. Pagkatapos ay tiningnan ko ang pirma ni Ricardo. Mas lalo akong nanginig. Ang asawa ko, sa loob ng maraming taon na pagsasama namin, kabisado ko kung paano siya pumirma. Ito, peke. Ang lahat ng ito ay peke. Isang malaking kasinungalingan. Parang may bumulong sa akin na huwag kong palampasin ang gabing ito. Dala ang mga papeles, lumabas ako ng kwarto. Nakabukas pa ang ilaw sa sala. Nandoon sila, si Danilo at Cynthia, nanonood ng telebisyon, nagtatawanan na parang walang anumang problema sa mundo. Danilo, Cynthia, sabi ko, nanginginig ang boses ko. Napatingin sila sa akin, nagulat. Oh, Liza, gising ka pa pala, sabi ni Cynthia, ngumiti pa siya. Isang ngiting ngayon ay nakikita ko na bilang isang maskara. Inilapag ko ang mga dokumento sa lamesa sa kanilang harapan. Ano ito? Tanong ko. Tiningnan ni Danilo ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang pagkukunwari sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Ah, mga papeles sa buwis, sabi niya. Kaswal pa. Ang mga pirma, giit ko. Hindi ito ang pirma ko. Hindi ito ang pirma ni Ricardo. Nagkatinginan sila ni Cynthia. At pagkatapos, isang bagay na hindi ko malilimutan ang nangyari. Tumawa sila. Hindi isang mahinang tawa. Isang malakas, mapanuyang tawa na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Parang sinasaksak ang puso ko sa bawat halakhak nila. Sa wakas, sabi ni Danilo, habang pinupunasan ang luha sa gilid ng kanyang mata dahil sa pagtawa. Nahalata mo rin. Akala ko ay habang buhay kang magiging bulag, Liza. Hindi ako makapagsalita. Ang lahat ng aking pinakamasamang takot ay nagkatotoo sa isang iglap. Ano? Bakit ninyo ginawa ito? Hirap kong tanong. Tumayo si Cynthia. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at inggit na ngayon ko lang nakita. Bakit? Dahil sawa na kaming maging anino lang ng kapatid mo. Sawa na kaming maging pangalawa. Ang lahat ng yaman na ito, ang pera, dapat ay sa amin. Hindi sa isang tulad mo na galing lang sa kung saan. Ito ay para kay Junjun, sabi ko. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Ito ang pamana ng kanyang ama. Doon muling tumawa si Danilo, isang tawang nakakakilabot. Si Junjun? Huwag kang mag-alala sa bata, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng pagbabanta. Kung hindi ka tatahimik at aalis sa bahay na ito, sisiguraduhin naming hindi mo na siya makikita. Kukunin namin siya sa iyo. Sabihin mo sa korte na ikaw ay isang pabayang ina. Isang baliw. Sino ang paniniwalaan nila? Ikaw o kami? Nakadugo ni Ricardo. Gumuho ang mundo ko. Ang banta. Ang banta na kunin ang aking anak. Ang aking si Junjun. Ito ay higit pa sa pera. Ito ay ang aking buhay. Napaatras ako, nanghihina ang mga tuhod. Ang kanilang mga mukha. Hindi na sila ang pamilyang kilala ko. Sila ay mga halimaw. Nang gabing iyon, tumakbo ako pabalik sa aking silid at nilak ang pinto. Niyakap ko ang natutulog na si Junjun na para bang may gustong umagaw sa kanya mula sa akin. Sa gitna ng aking mga hikbi, sa sobrang kawalan ng pag-asa, may isang tao lang akong naisip na tawagan, ang aking sandalan, ang aking ama. Kinuha ko ang telepono, nanginginig ang aking mga kamay. Sinagot niya sa unang ring, "Anak, bakit gising ka pa?" Tanong ng pamilyar na boses sa kabilang linya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Humagulgol ako. "Tatay," sabi ko. Halos hindi na makapagsalita. "Tatay, tulungan niyo po ako. Tulong." Ang Quezon City Hall of Justice ay isang lugar na nakakapangamba. Matataas ang kisame, malamig ang sahig na marmol, at ang bawat bulong ay tila umietso. Nakaupo ako sa isang mahabang bangko sa labas ng korte, katabi ko si tatay. Mahigpit ang hawak niya sa aking kamay. Si Junjun ay pansamantalang iniwan namin sa isang pinsan.
Hindi niya kailangang makita ito. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita ko si Danilo at Cynthia kasama ang kanilang mamahaling abogado. Nakangisi sila, kampante. Para sa kanila, ito ay isang laro lamang na sigurado na silang panalo. Sa mga nagdaang linggo, sinubukan nilang sirain ang aking pagkatao. Nagpakalat sila ng mga kasinungalingan. Ngunit sa tulong ni tatay, nakahanap kami ng isang matapang at matapat na abogado at may hawak kaming isang bagay na hindi nila alam, isang alas. Nang tawagin ang aming kaso, pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Ngunit hinawakan ni tatay ang aking balikat. Para kay Ricardo, anak, para kay Junjun. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Nagsimula ang paglilitis. Naging maingay, puno ng mga akusasyon. Ipinakita ng aming abogado ang mga pekeng pirma. Itinanggi ito ng panig nila Danilo. Sinabi ng kanilang abogado na ako raw ang namemeke ng lahat para makuha ang pera para sa sarili ko. Halos mapatayo ako sa galit, pero pinigilan ako ni tatay. Ang korte ay tila napupuno ng kanilang mga kasinungalingan. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha ng ilang tao, ngunit ang aming abogado ay nanatiling kalmado. Your Honor, sabi niya sa hukom. Mayroon po kaming huling ebidensya na nais naming ipresenta. Isang maliit na audio recorder ang inilabas niya. Nagkatinginan si Danilo at Cynthia. May bahid ng pagkalito sa kanilang mga mukha. Ito po ay isang pag-uusap na lihim na nai-record ng isang dating empleyado ni G. Ricardo na matagal nang nagdududa sa mga kilos ni G. Danilo. Ang pag-uusap ay sa pagitan ni Danilo at ng isang kasabwat na tumulong sa pamemeke ng mga dokumento. Pinindot ng aming abogado ang play. Sa simula, mahina lang. Ngunit maya-maya, luminaw ang tunog, ang boses. Ang boses ni Danilo. Mayabang, malakas, at malinaw na malinaw. Siguraduhin mong pulido ang pagkakapeke, ha? Sabi ng boses ni Danilo sa recording. Yung 450 milyong piso. Malapit ng mapa sa atin, konting tiis na lang. Akala ng lokong si Liza, tutulungan natin siya. Hindi niya alam, niluluto natin siya sa sarili niyang mantika. Kasunod nito ang tawa. Isang tawang katulad ng narinig ko noong gabing iyon. At pagkatapos, ang boses ni Cynthia. Hayaan mo siya. Kapag nakuha na natin ang lahat, palalayasin natin siya na walang-wala. Pati ang bata, kung magmamatigas siya, kukunin natin. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong korte. Ang lahat ng mata ay napunta kina Danilo at Cynthia. Ang kanilang mga mukha nawalan ng kulay. Ang kanilang pagiging kampante ay biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng purong takot. Natapos ang recording. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging maririnig mo lang ay ang katahimikan, isang mabigat na katahimikan. Pagkatapos, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ilang oras pa ang lumipas. Mga argumento mula sa mga abogado, ngunit alam na ng lahat. Tapos na ang laban. Nang bumalik ang hukom para ibigay ang hatol, tumayo kaming lahat. Hindi ako humihinga sa harap ng mga ebidensyang ipinakita. Partikular na ang malinaw na pag-amin sa audio recording. Ang hukumang ito ay napatunayan na sina Danilo at Cynthia Reyes ay nagkasala, guilty. Ang salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Sila ay napatunayang nagkasala sa krimen ng pamemeke, pandaraya, at malawakang estafa. Sila ay hinahatulan ng maraming taon ng pagkabilanggo. Hinawakan ng mga pulis ang braso ni Danilo at Cynthia. Nagpupumiglas sila, sumisigaw, ngunit walang nakikinig. Habang dinadala sila palabas ng korte, nagtama ang aming mga mata ni Cynthia. Wala na ang pangungutya. Ang nakita ko na lang ay purong pagkatalo. Nang sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng saya. Ang naramdaman ko ay isang malalim at mabigat na ginhawa. Bumagsak ang mga luha sa aking mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paglaya. Sa labas ng korte, sumisikat ang araw. Niyakap ako ni tatay ng mahigpit. Tapos na anak, tapos na. Alam kong hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Mahaba pa ang daan patungo sa muling pagbangon. Ngunit sa araw na iyon, sa harap ng hukuman ng Quezon City, ang katarungan ay naibigay para sa akin, para kay Ricardo. At higit sa lahat, para sa kinabukasan ng aming anak na si Junjun.
Nagsisimula pa lang kami muli. At sa pagkakataong ito, kami ay malaya na. Ang hangin dito sa Bukidnon, malamig, malinis, amoy lupa at sariwang damo. Malayo sa ingay at gulo ng Quezon City. Dito, sa wakas, nakakahinga na ulit ako ng maluwag. Nakakahinga na kaming lahat. Pagkatapos ng paglilitis, umuwi kami dito sa probinsya. Sa lupang minana pa ni Ricardo sa kanyang mga magulang. Ito ang lugar na laging bukang bibig niya, ang paraisong gusto niyang balikan balang araw. Hindi man niya naabutan, kami na ni Junjun ang tumutupad sa pangarap na iyon para sa kanya. Maraming nagbago sa akin. Ang Liza na dating takot at laging umiiyak ay unti-unting nawala. Ang takot na dating bumabalot sa puso ko ay napalitan. Napalitan ng katatagan. Isang katatagan na ipinunla sa lupang ito. Diniligan ng pagmamahal ng aking ama at pinalago ng bawat tawa ng aking anak. Ako na ngayon ang namamahala sa aming maliit na sakahan. Araw-araw, maaga akong gumigising. Naglalakad ako sa mga pilapil, kinakausap ang aming mga magsasaka at pinagmamasdan ang paglaki ng aming mga pananim. Sa bawat usbong na aking nakikita ko rin ang aming muling pagsisimula. Sa isang sulok ng aming lupain, sa lugar kung saan kitang-kita ang pagsikat ng araw, nagtayo ako ng isang maliit na hardin. Puno ito ng mga bulaklak na paborito ng aking yumaong ina. Mga rosas, mga sampagita, mga gumamela. Ito ang aking munting paraan para alalahanin siya at para magkaroon kami ng isang lugar ng kapayapaan. Madalas, nakikita ko si tatay na nakaupo roon. Tahimik lang siyang nakatingin sa malayo, sa mga luntiang kabundukan. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya si Junjun na naghahabulan ng mga tutubi, sinabi niya sa akin, "Panatag na ako, anak." Isang simpleng pangungusap. Ngunit sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Nakita niya na ang kanyang pamilya ay ligtas, na ang pamana ni Ricardo ay nasa mabuting mga kamay, at na ang kanyang anak na babae ay malaya na. Ang pinagdaanan namin ay isang bangungot, isang madilim na kabanata ng aming buhay. Ngunit natutunan ko na ang tunay na pamana ay hindi lamang tungkol sa pera o ari-arian. Ang tunay na pamana ay ang pagbangon mula sa pagkadapa, ang paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim, at ang pagpapatuloy ng buhay, taglay ang mga aral ng nakaraan. Dito sa Bukidnon, sa yakap ng aming pamilya at sa biyaya ng lupa, natagpuan namin hindi lang ang katarungan. Natagpuan namin ang kapayapaan.